May cheesy and creamy na sauce, crispy sa pinakalabas, juicy at tender naman po sa pinakaloob. Tamang-tama lang po yung lasa. Siguradong papatok po ito gawing pang negosyo at matutuwa po yung inyong buong pamilya kapag sinubukan nyo po itong ating recipe. Tatagal po ito sa inyong freezer ng ilang buwan nang hindi po masisira. Pwede nyo po itong ibenta ng ready to fry. Pwede rin naman pong lutuin nyo na bago nyo po ito ibenta. At pwede nyo rin po itong ibenta ng mas maramihan or yung mga nakabilao na. At syempre, para po makumpleto yan, ipapakita ko na rin po sa inyo yung paggawa naman po ng sauce na babagay po dito po sa ating chicken recipe. Tara na po at mag-umpisa na po tayong magluto. Dito nga po ay gagamit tayo ng chicken. Bali giniling lang po ito. Depende na po sa inyo kung bibili po kayo ng giling na or pwede naman pong kayo na mismo yung magiling. Sa pampalasa po, napakasimple lang. Maglalagay lang po ako rito ng asin at paminta. Pero syempre nakadepende pa rin po ito sa inyo. Kung gusto niyo pong maglagay pa ng iba pa pong pampalasa. Pero I can assure you, asin at paminta lang po, saktong-sakto na po dito po sa ating recipe. Maglalagay rin po tayo rito ng kaunting cornstarch. Tutulong lang po ito para maging binder nitong ating recipe. Hindi po ito extender dahil kapag extender po, magpaparami po iyon sa isang recipe. Siguraduhin lang po nating mahalo po natin itong mabuti. Dapat po kapag hinawakan po natin yung ating mixture, magpo-form po ito ng shape. Para lang po pantay-pantay yung ating mga gagawin, pwede po natin itong sukatin. Pwede po tayong gumamit ng 1/2 cup or kung sakaling available po sa inyo yung timbangan, nasa 100 grams po ito. Dito po sa ating recipe ngayon, 40 pieces na tig 100 grams yung ating nagawa at may isang piraso pong sumobra na tig 80 grams naman po. Gagamit rin po tayo rito ng 40 pieces na sliced ham. Kahit anong brand po ay pwede nyong gamitin dito, nakadepende na po ito sa inyo. At gagamit rin po tayo rito ng 40 pieces na sliced cheese. Sa atin naman pong pambalot, gumamit lang po ako rito ng plastic labo na pang 2 kilo. Bali, hinati ko lang po ito sa gitna nang sa ganun maging dalawa po ito. Total of 20 pieces lang po ng plastic labo yung ating nagamit dito. I-flatten lang po natin yung ating chicken mixture. Make sure lang po na mas lampas ito ng kaunti doon po sa laki ng ham at ng cheese natin. Then, i-roll po natin ito ng medyo mahigpit. Nang sa ganon, kapag naluto at hiniwa na po natin ito, wala naman po itong masyadong malaking butas sa pinakagitna. Iikutin lang po natin yung magkabilang dulo na parang nagbabalot lang po tayo ng candy. Medyo pinipress ko po yung pinakadulo nito nang mas intact po yung ating chicken at the same time pare-pareho po yung size nito. Ulit-ulitin lang po natin yung proseso hanggang sa mabalot po natin lahat po ng mga chicken. Dito nga po pala yung isang pirasong sumobra natin na nasa 80 grams na lang po. Pinrito ko po ito ng as is. I-try nyo po, napakasarap na po kahit yun pa lang po. Hanggang saan na po kaya umaabot itong ating mga video recipe? I-comment nyo nga po nang sa ganon, mas ma-inspired pa po yung inyong mommy loves na gumawa ng mga ganitong pang negosyo recipe. After po natin itong maibalot lahat at hindi pa naman po natin ito i-consume, much better pong ilagay po natin ito sa ating freezer na at least 2 hours para mas madali po itong i-handle sa paglalagay po ng ating breading. Dito po ginawa ko po ito ng gabi, then kinabukasan ko na po ito binreading. Kaya ganito na po ito ka-firm. Kahit nga po pala medyo kita po yung ham at cheese, don't worry dahil i-coat pa naman po natin ito. Katulad lang po ng regular na pagbe-breading, harina, then isasawsaw sa itlog at i-coat naman po natin itong mabuti ng breadcrumbs. Kung may mga requested recipe nga po pala kayo, don't hesitate to comment down below. Nang sa ganon, magawan po ito ng detalyadong video ng inyong mommy loves at ito na po yung mapanood nyo sa ating mga susunod na video. At pwede ko rin po bang malaman kung ano po yung pinaka-paborito nyo or yung mga nagaya or yung mga pinang-negosyo nyo na pong mga recipe natin? Pagkatapos niyan lahat, pwede na po natin itong lutuin. Pero kung gusto nyo po itong ipang-stock sa inyong freezer,
Or kung gusto nyo po itong ibenta ng ready to fry na, same lang po doon po sa unang procedure natin. Binalot ko lang po ito uli doon po sa ating plastic labo. Gumamit lang po ulit tayo rito ng 20 pieces. Hinati ko lang po ulit sa gitna. Then yun na po yung pinambalot natin dito po sa ating 40 pieces na chicken. Nilagay at sinild ko po ito dito po sa ating plastic. Pwede po natin itong ibenta ng 3 pieces per pack. Depende na po ito sa inyo. Kung sakaling ipiprito nyo naman po ito nang galing po sa freezer, no need to tow na. Pwede nyo po itong iprito, basta make sure lang po na naka-low heat lang po para maluto po hanggang sa pinakaloob. Maganda pa rin po yung shape ng ating chicken kahit po binacuum sealed natin yung ating plastic. Para naman po sa ating sauce na napakasimple lang, ganun na rin po ng mga sangkap, pero babagay po talaga sa ating chicken cordon bleu. Mag-melt lang po tayo ng butter or margarine, then saka po tayo maglalagay rito ng harina. Kahit anong harina po ay pwedeng-pwede nyo na ritong gamitin. Naka-medium heat lang po yung lakas ng apoy natin dito. Then after po natin itong ma-mix mabuti, maglalagay po tayo rito ng gatas. Dito po pwede kayong gumamit ng evaporated milk, pwede rin po yung fresh milk. Habang nilalagay po natin yung gatas, dire-diretso lang po tayo sa paghahalo. Then, kapag nagsisimula na po itong kumulo, maglalagay naman po tayo rito ng grated cheese. Sa keso po, kahit anong brand po ay pwede, much better lang po yung mas madaling matunaw. I-mix lang po natin itong mabuti hanggang sa tuluyan pong mag-melt yung cheese. Then after nyan, papatayin na po natin yung apoy sa ating kalan. Sa una po mapapansin ninyo na medyo malabnaw pa ito, pero once na ito po ay tuluyan ng lumamig, mas lalapot po ito. And charan! Heto na po yung ating chicken cordon bleu. Nasosyal yung pangalan pero napakadali lang gawin. Ngayon po, hindi nyo na kailangang i-flatten at pukpukin yung chicken. Giniling na manok lang, pwedeng-pwede na po natin gamitin. Optional lang po kung available naman po ito sa inyo. Para rin po mas maging katakam-takam pa ito, maglalagay po tayo rito ng parsley. Dahil ang available po sa akin ngayon ay dried parsley, yun po yung aking binudbud dito. Isang simple pero bonggang recipe na proud po akong ibahagi sa inyo dahil siguradong hinding-hindi puli ako sa inyo nito ipapahiya. At kung sakaling gagawin nyo po itong pangnegosyo bukod sa paisa-isang pagbebenta, syempre pwede nyo po itong ibenta ng mas marami, pwede pong nakalagay sa mga bilao. Then, iseparate nyo lang po yung sauce at yung ating pang-garnish. Ang gamit ko nga po pala dito ay 14 inches na bilao at 10 pieces po na cordon bleu na ating ginawa yung nagkasya dito. Then, ganito na po nila ito isa-serve. Para lang po sa karagdagang idea, ipapakita ko po sa inyo yung costing ko dito po sa ating recipe. Magbabago po ito depende po sa pagkakabili nyo sa ating mga ingredients. Sa 40 pieces po na chicken cordon bleu, 2,147 po yung aking total expenses. May makikita po kayo sa ating expenses na labor cost at others na 400 pesos. Diyan na po papasok ng iba pa po nating gastos katulad po ng pamasahe sa pamamalengke. Pwede nyo po itong ibenta ng 95 pesos per piece or 285 pesos per pack of 3 pieces. Kung ibebenta nyo po ito ng walang sauce, mas mura nyo po itong maibebenta. Again, dagdag kaalaman lang po ito, nakadepende pa rin po ito sa inyo. Sana po ay muli ako nakapagbahagi sa inyo ng isang makabuluhang video hanggang sa susunod po nating recipe.